pakita ko sa inyo yung pinaka-issue niya. Umiilaw yung bulb, maliwanag na maliwanag, ibig sabihin may problema yan. Ito, nakaprotect siya, oh. Nakaprotect or mataas yung bias nito sigurado. Mainit ito or umiinit ito. A30 na violet panel ito, no name or wala siyang brand. Ayan, oh. Shoutout sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Bali, taga Valenzuela City, pero galing probinsya itong unit na to. Galing Negros Oriental. Bali, pinadala lang dito tapos ipagawa sa atin. Okay, ang issue ay naka-protect yung channel 1. Kaya ito binuksan ko na, oh. And then ito yung takip niya, may parts na sinama sila. Okay, galing Negros Oriental. And then papansin nyo, tingnan nyo yung trimmer na kulay blue. Ayan, oh. Kulay blue sa may bias niya, iba na. Ayan, blue. Yung stock niyan is kulay dilaw. Ayan, oh, dilaw yan. Okay, ngayon pakita ko sa inyo yung pinaka-issue niya. And then tip ko sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang, kapag nagre-repair o mag-check up kayo ng mga power amplifier, make sure na naka-bulb kayo. Tulad nito, ayan, oh. Umiilaw yung bulb, maliwanag na maliwanag, ibig sabihin may problema yan. Ito, nakaprotect siya, oh. Nakaprotect or mataas yung bias nito sigurado. Mainit ito or umiinit ito. Ngayon, sukatan natin ng biasing. Kunin ko yung tester. Ano? Okay, muli itong tester natin. Itong channel 2, tingnan nyo. Good yung bias dito, ah. Okay, nasa 0.3. Good yung bias. Ngayon, ito yung channel 1. Mapapansin nyo, sobrang taas, oh. Nasa 0.6 na, oh. Ayan, nasa 0.6 na siya, oh. Diba? Okay, na kapag ganyan mataas yung bias, kadalasan dito yan sa may trimmer. Yan trimmer na yung kulay blue. Ang gagawin natin dyan, i-fix bias natin. Pero sa ngayon, pakita ko muna sa inyo na pag tinanggal natin yung supply, hindi ka lang nga, tanggalin ko yung supply. Okay, tinanggal ko na yung supply, ah. Ayan. Ngayon, dapat bababa yung ilaw. Okay, obserbahan nyo. Okay, nag-normal, di ba? Nag-normal yung ilaw doon. Kasi nga, tinanggal natin yung supply niya. Ayan, walang supply. Dapat bababa yung protect. Okay, hindi bumaba yung protect, oh. Ibig sabihin, may problema pa. May problema pa siya. Bukod dun sa may mababa yung bukod sa mataas yung bias niya, naka-protect pa. Okay, mali ito yung mission natin for today's video. Si A30 na no name. Although marami na ako nagawa na ganito, hindi lang ako sigurado kung ganitong problema rin na naka-protect din siya. Basta marami na ako nagawa ganito. Mainit kagad, oh. Mainit kagad yung heatsink niya. Dito hindi ganun kainit, dito mainit, oh. Mainit siya. Okay, ngayon focus tayo muna dito. Channel 1. Tapos i-fix bias din natin to, pati yung channel 2. Ngayon, baklasin ko muna itong channel 1. Tapos pasadaan natin kung anong pinaka-issue nito. Nabaklas ko na yung channel 1. Okay, malinis pa naman siya. Ito yung sabi ko kanina, oh, na tinanggal na nila or binaklasan nila ito. 3.3 ang nakalagay dyan. Ang stock nito ay kulay dilaw, eh. Ngayon, tanggalin ko muna, hindi ni-fix ko para perfect yung gumagawa. ano tawag nito, para ibaba muna natin yung bias niya sa nasa 0.3 katulad dito. Tsaka natin problemahin yung protect niya. Tanggal ko na yung trimmer. Sana ba yun? Ito to. Yan, pinungil ko na lang to. Hindi na ako nag-angat dito. Inangat ko lang yung kabila, tapos piningas ko na lang. 3.3 332. Tama naman nilagay 3.3, kaso lang hindi nila napihit or na-adjust sa mababa na bias. Ngayon, ito magiging labasan. Tingnan nyo yung bulb, oh. Okay, nakalimutan ko pala sabihin. Excited.
yung bias na ginamit natin ay 2.7 yan. Yan, 2.7K. Red, violet, red. Yan, red, violet, red. Naka-GoPro tayo kaya hindi gaano makita. Okay? Ngayon, ito magiging bias niya. Oh. Ito yung magiging biasing niya. Oh, ito nasa alos basta magpo 0.3 na siya. Oh. Ngayon, ito yung Phoenix natin. Oh, parehas diba? Walang labis, walang kulang. Oh. Yan, ayan yan ah. Tapos ito yung stock. Oh, walang labis, walang kulang. 2.7K. Ngayon, try kong ibalik itong board. Tapos yung mga maliliit na kable. Try natin kung mawawala yung protect niya. Although kanina dapat mawawala talaga yun eh. Oh, pero try ko pa rin ibalik. Okay, naibalik ko na yung supply tuloy. Yung mga maliliit na kable. Ayan, supply. May supply pa rin naman talaga yan eh. Okay, naibalik na natin yan. Ito pa, isa pa. Maliit pa. Itong maliit, nakalimutan. Okay, balik natin to. Ayan, ngayon tingin ko ayaw pa rin bababa yung protect nito. May problema sa may relay section siguro. Ngayon, ayaw talaga bumaba oh. Although normal na ito. Normal na yung amplifier. Alam mo, naka-normal mode na siya oh. Normal na yan. Ang problema na lang natin dito ay tanggalin itong protect kung bakit naka-protect lintik na yan. Tapos i-fix bias natin to. Tanggalin ko na rin itong channel 2. Okay, fix bias. Tapos hanapin nyo yung protect. Pati itong channel 2 binaklas ko na agad para mas mabilis tayo. Same lang din yung ginamit ko. Yan o, 2.7K rin ito. Okay, tabi muna natin to. Tapos dito tayo. Pinagdiskitahan ko yung dito sa may relay. Although buo naman yung relay niya, binaklas ko nga to eh. Akala ko kasi yung may 5 pin siya. Yung meron dito sa gitna oh. Pero dito kasi wala naman siya eh. And then kung ano nga pinagbabaklas ko na. Para nahirap kasi itong ganito, yung wala kang makikitang sira na may sira. Pati itong mga kapasitor oh, chinik ko nga eh. Sabi ko kasi akala ko sira kasi yung pin 2, 3 is papunta siya dito na side, tapos yung isa papunta naman dito sa may kabilang side, papunta dito sa may diode oh. Eh nangat ko to. Ngayon pinalitan ko to dito. Pinalitan ko tong dito 551 2L tsaka G1. Yan, silipin nyo na lang. Ayan o, kaya may iba yung hinang nyo. Ang bira na yan. Ngayon naging normal siya. Ngayon pakita ko sa inyo. Naging normal siya eh. Ito lang ha, 1, 2, 3. Balak ko sa 4, 4. Balak ko sana palitan lahat. Eh dito pa lang, 4 pa lang eh. Naging okay na eh. Okay. Binalik ko muna. Ito lang muna ha, supply lang ng relay ito. Ayan, yung pinaka main supply hindi natin kinabit. Okay, tingnan nyo, obserbahan nyo. Oh, nag-relay. Magatik yung relay. Kailangan bumaba ito. Okay. Nag-normal siya oh. Di ba? Nag-normal siya oh. Ayan lang naman yan eh. Dito lang naman yung relay section yan. Ito na side na to, relay section yan. Ayan, 2L and then G1 lang naman nakalagay dyan. Anong brand yun? Okay, pinalitan natin. Parang 4 lang yata pinalitan ko dyan. Ngayon, mambira oh, pinabaklas pa ako ng board nito. Balik ko muna yung board sa may heatsink. Natagalan tayo. Dahil dito, pagbalik pa ng board dito sa may heatsink, mahirap. Matagal dahil maraming tornilyo. Ayun, binalik na natin yan ha. Nakabalik na yung supply, pati itong main supply oh. Binalik na natin. Tapos dito, oh, binalik na rin to natin. Binalik na rin to lahat ng mga supply dito or kable. Ayan oh, naka-fix na yan ha. Para hindi na umaba yung video natin. 2.7K. Yan, 2.7K. Pabalik na lahat. Ngayon, ito maging labasan.
Okay, nag-trigger, dalawa. Oo, baka kasi. Okay, sabay oh, nawala oh. Nag-normal na siya. Ngayon, yung biasing naman tayo. Yung nandun, normal na siya oh. Okay, biasing. Ayusin natin yung tester natin. Okay. Dito. O, ayan. Nasa 0.3. Ayusin natin, nasa 0.3 siya. Tapos dito. Hop. Okay. Ayun o, ganda ng bias oh. Nasa 0.3. Pwede na yung laban to. Ginamit natin 2.7 ah, 2.7K sa CE30 na walang pangalan, violet panel. Tapos yung ayaw bumaba na protect, dito lang sa may relay section, 2L and then G1. Hulaan nyo na lang. Ginawa ko kasi pag tinister mo okay naman eh. Ako pinampapalitan ko na lang. Okay, dahil laging normal na ito, lagyan natin ng speaker and then audio source. Naglagay na ako ng speaker. Ayan, mabilis tayo kasi gabi na, uwi pa tayo. Ayan, tapos may nakalagay na rin na audio input. Itong cellphone natin, yung audio source natin na gagamitin. Okay, naka 220 na pala tayo ha. Naka 220 oh. At wala na yung bulb. Hindi na tayo gumagamit ng bulb. Nakarekta na. Kulang na lang dito is lilinisan na lang natin compressor para medyo namumuti-muti na siya eh. Okay, naka normal mode siya oh. Yan. Naka-sub tayo. Dalawang channel okay, working ha, may signal oh. Okay. Okay na, hanggang dito na lang. Yan lang naman yung point natin eh. Sana nakapagbigay idea tayo. Sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan lang siyempre. Sa mga master dyan, tawanan lang nila yung itong klaseng content. Very basic na lang sa kanila ito. Okay. And then, sir ng taga-Ugong. Bali, okay na itong unit mo. Ugong, Valenzuela ba? Okay na itong unit mo. Nasa normal mode na siya. Oh. Promotion, bago tayo magtapos, yung pre-shop natin. Solid G Electronics Repair Shop. 61 Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then syempre paki-share ang video natin sa my Facebook, YouTube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless and then peace out and love.